Hello Kathden fans! Ito na nga ha, congratulations sa Kathden. Kasi ibang level pala talaga no? Kasi ayon dito sa data na pinull out mga kasombreros, yung Hello Love Again pala yung pinaka most watched Filipino film mga kasombreros sa first half no ng 2025. Grabe. Ang sabi dito, most watched Filipino films on Netflix during the first half of 2025 no. Top 1 ang Hello Love Again mga kasombreros. With yung first half nito 6.9 million views, pangalawa yung Social Climbers, and the breadwinner is Ni Vice Ganda, Balota, Outside, My Future You, Espantajo, Uninvited, XX Lovers, Green Bones. Grabe no, ibang level pa. Kahit na napanood na nila ng kahit napanood na nila sa sinihan mga kasombreros, pinanood pa rin nila at pinapanood pa rin sa sa Netflix mga kasombreros. Ibang klase talaga yung yung Hello Love Again mga kasombreros no, yung kanyang yung charisma, yung impact niya sa mga audience mga kasombreros. And speaking of impact, si Ma'am Catherine ay congratulations ulit no. Congratulations kasi pumalo na sa sa 20,600,000 mga kasombreros ang kanyang followers sa Instagram no. Kasi nung mga nakarang araw kahapon no, 20,500,000 lang siya mga kasombreros. Nilalang lang natin yung 20,500,000 no. So nadagdagan na ulit siya ng 100,000 mga kasombreros no, from 20,500,000 to 20,600,000 mga kasombreros. Grabe no. Ibang level talaga ni phenomenal box office queen mga kasombreros. So alam ko si Ma'am Ann Curtis yata yung most followed, or si Ma'am Pia Wurtzbach. Pero parang pangalawa yata si hindi ako maka-search ngayon kasi walang internet mga kasombreros, sorry po. So ayun po no, congratulations kay Ma'am Catherine. Another pile na naman ng blessing ng followers mga kasombreros. And then ito, so another data na naman mga kasombreros no, at saka analytics. Si Ma'am Catherine para talaga ang parang pag sinearch mo yung A-lister, siya talaga yung nangunguna mga kasombreros sa ABS-CBN no, A-listers. Ito sila yung mga may mga matataas na income, maraming sikat, most in demand, maraming endorsement, and so on mga kasombreros. In other words, or in short, sila po yung parang top-notcher when it comes to projects mga kasombreros. So 2010 to 2015 sina Ma'am Bea Alonzo no, saka si John Lloyd Cruz. Pero noong 2016 hanggang 2019 ay Catherine Daniel mga kasombreros. Tapos 2020 to 2023 mga kasombreros ay si Ma'am Catherine ulit no. At saka 2024 to 2025 si Ma'am Catherine talaga. So ibang level talaga ni Tisay mga kasombreros ni attorney. Sa A-listers talagang in-expect ko na si Ma'am Catherine mga kasombreros. Talagang nauungusan niya sina Coco Martin, Vice Ganda. So si Sir Daniel Padilla nakaano pa rin siya dito, o nakabuntot mga kasombreros sa pangalan ng A-lister mga kasombreros or A-listers. So si Ma'am Kim Chu no, hindi siya nagpapahuli pero nasa baba lang siya. Paula Villim, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Joshua Garcia, Andrea Brillantes, Liza Soberano, Vice Ganda, Coco Martin. So then si Sarah Geronimo 2010 to 2015. Pero parang nalaglag na siya dito sa 2016 to 2019 kasi nga parang nag-asawa na siya no mga kasombreros. So 2020, 23, so parang naglaylo na rin siya sa mga projects mga kasombreros. Si Pinoy Pop Superstar Ma'am Sarah Geronimo mga kasombreros. So ibang klase, ibang level talaga mga kasombreros no. Congrats kay Catherine sa kaliwat kanan. Kapag tinignan mo kasi yung mga data analysis no, ay siya talaga yung pumapalo mga kasombreros na number 1. And the next item natin, so ang Alpha Pro Dog Food no, nag-post ulit kagabi ng kanilang teaser photo. So iba naman yung caption nila, sabi niya lambingan time, Alpha Pro, post mo na yan. So dama ang saya mga kasombreros. So Alpha Pro San Miguel Foods mga kasombreros no. Add to cart nyo na po kung kayo po ay may mga alagang puppies or aso. So ito, mamaya abangan na naman natin no ang
ang pasabog ng Stars on the Floor, mga kasembreros. Ang kulit ang kanilang tema, no? Parang Bollywood siya. So mga mga dance moves na sumikat sa Hollywood or sa Bollywood, mga kasembreros, sa India. Ang kulit dito ni Pokwang kasi sumasayaw siya yung parang parang ganon, mga kasembreros. So aabangan natin ito mamaya. Pre-tape yata ito, no? Kasi si Sir Alden na nasa Italy. So sobrang kulit niya Mamang Pokwang dito, mga kasembreros. So hindi nakapagtataka ng taas ng rating nito kasi sobrang kulit eh. At saka sobrang good vibes at saka sobrang saya, mga kasembreros. Sir Alden talaga game na game niya. Game na game din talaga kapag sinabi ng parang ang galing niya mag-follow up, mga kasembreros, at saka mag-support sa kanyang kapwa host at saka judges, mga kasembreros. So sobrang kulit lang, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, so next item natin, ang prayer ni Sir Alden, no, of course. Sabi niya, "Dear God, thank you for helping me overcome anxiety." No, let's pray for Sir Alden sa kanyang anxiety, mga kasembreros. When it tries to rise up, when fear and worry creep in, help me to push through and lean on you as my sufficiency and strength. Remind me that I'm not alone and that you are with me, holding steady through it all. As 2 Corinthians 12:9 says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Grabe, ang ganda nito. Help me to rest in that truth and rely fully on your grace. Fill me with peace when my mind is restless, and with courage when I feel weak. I trust that you are working in all things, and that your presence will carry me through each moment. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, let's also pray for Sir Alden, no? Talagang ako sasama ko rin siya sa aking panalangin tuwing gabi, mga kasembreros, na hindi naman porke mayaman siya, para nasa kanya na lahat, mga kasembreros, ay hindi na siya kailangan ng panalangin. And Apostle Paul himself, no, na sumulat ng 1/3 ng libro sa Biblia, ay nag-ask din ng panalangin sa kanya, mga kapwa mananampalataya at that time. So sinama ko lang po, mga kasembreros, sa ating item. So actually that is it, no, sa ating Kathleen items. Pero abang-abang pa kayo, ha, kasi meron pa tayong mga ganap, mga kasembreros. So ngayon po ay September 13, 2025. Sabado na po, weekend na naman, no? Grabe, ang bilis ng panahon, mga kasembreros. So tayo po, enjoy natin yung ating weekend, ha. Sa mga teachers, sa mga busy sa school, at sa mga paperworks na pag-uwi ng bahay, meron pang ginagawa, ay nawa po ay magkaroon po kayo ng lakas, no? At saka sapat na energy sa inyong mga gawain po. So sa mga labahin, ang dami kasing gawain, no, kapag Sabado, weekend din, mga kasembreros. Laba, linis, and so on. So yun lamang po sa ating Kathleen item. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, ha. Blessed day po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin ang title, Correct Your Son. Proverbs 29:17. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give you delight to your soul. Ito, mga kasembreros, napakalaga po nito kasi bilang yung mga future generation, let's say yung anak natin, tapos yung magiging apo natin, at saka yung mga susunod pa na generation. Kumbaga pa, kung may legacy kang iiwan, dapat yun yung salita ng Panginoon. And in order for you to correct your son properly and righteously, mga kasembreros, ay gagamitan natin siya ng salita ng Panginoon. Kumbaga pa, yung anak natin, kasi ito yung mali ng mga magulang. Kapag malaki na sila, saka sila magrereklamo na, bakit ka ganyan? Bakit hindi kita pinalaking ganyan? No, ganito, ganyan. So, ang tendency, isa sa mga factors din, no? Isa sa mga major factors, mga kasembreros, at pinakadahilan talaga, ay hindi sila disiplina nung maliit pa sila. Okay? Nung 1-year-old pa sila, nung 2 years old sila, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mga kasembreros, hanggang 10. So, pag ang age range na ito ay hindi sila disiplina na maayos, lalo na kapag lalaki, mga kasembreros, no? Kasi kapag lalaki ka talaga, matigas ka, no? So kung hindi ka na disiplina na maayos, mas lalo kang matigas kapag ikaw ay malaki na, no? Hindi ka magiging beneficial at saka tulong or help or support sa iyong magulang, kundi sarili mong layaw, sarili mong desisyon ang iyong susundin. So, ito, mga kasembreros, kapag naturuan natin yung mga anak natin
ay ng tama mga kasumbrers at ayon sa salita ng Panginoon ay magiging kapahingahan. Kumaga pa meron kang support, meron kang help, no, meron kang kagaanan mga kasumbrers. Ito yung sinasabi dito, and He will give you rest. Yes, He will give delight to your soul. Kasi di ba, na-mention ko na rin to na ang mga nanay, ang mga tatay, na marami ako napapansin dito, na hindi sila kumapa yung anak nila, imbis na malaki na, imbis na magiging tulong sila sa mga magulang, nagiging sakit pa sila lalo ng mga magulang. Kasi nga, hindi sila disiplina, hindi sila na-correct, hindi sila natama nung sila po ay maliit pa. Parang isang maliit na puno, no? Or isang maliit na kawayan, or kahit anong tanim mga kasumbrers, no? Basta maliit pa at saka bata pa, pwede pa silang baliin, pwede pa silang balikuin mga kasumbrers. However, kapag malaki na sila, hindi mo na sila mababaliko mga kasumbrers, hindi mo na sila mababalik kasi nga matigas na sila, no? Kagaya ng isang matigas na kahoy na hindi na sila pwedeng baliin mga kasumbrers. So pwede mo siguro sabihin na palakol at saka itak at saka chainsaw ang gagamitin, pero that's not applicable sa ating mga anak mga kasumbrers. Ang verse na ito nagsispeak about the importance of discipline in raising children. Kasi ang mga magulang ngayon, hindi lang dapat financial assistance at saka financial provision ang ginagawa upang kaalaman nila. Dapat, kasi di ba meron tayong iba't ibang aspects mga kasumbrers. Nandyan yung medical, nandyan yung spiritual, nandyan yung social, kung paano sila makihalubilo sa tao, sa magulang, sa kapatid, and so on. Relational ba, kung paano sila mag-deal sa mga ganitong aspects. Merong physical, no, merong mental, okay, yung mental aspect, yung ating mind mga kasembreros. Pero pinaka-importante dito sa lahat yung spiritual natin. So kung financial lang yung natuturo mo sa mga anak mo, isang aspect lamang po yun. So paano naman yung relational, paano sila makipag-deal, makipag-counteract sa ibang tao or mag-treat sa ibang tao. Paano naman yung spiritual, napapakain ba sila yung kanang kaluluwa, natuturuan ba sila ng salita ng Panginoon, yung mental, okay pa ba? Baka naman, kasi maraming mga tao din nagsusuicide, nagko-commit ng pagpapakamatay mga kasembreros, o nagkakaroon sila ng depression, anxiety. So mahirap mga kasus kapag battle natin yung ating isipan din, yung ating mental aspect, no, yung ating physical, paano ba natin pangalagaan nating kalusugan, no, yung yung financial, of course, no. So yun yung na-topic natin as na-mention ko earlier. So napakahalaga na yung good parenting, yung proper parenting, yung right parenting ay nagmumula talaga sa salita ng Panginoon, especially sa Proverbs mga kasembres. As I'm always saying, yung Proverbs at saka yung Psalms at Ecclesiastes ay napakagandang ituro at napakagandang basahin mga kasembreros, especially sa ating mga anak and sa family in general. Discipline is more than just punishment, okay? More than just punishment. So, hindi lang kasi pag sabing discipline, parang masakit sa tenga, no? Parang kapag correction, kino-correct ka, mali yan, no? So parang masakit talaga siya, no? Parang masakit siya sa una mga kasembreros. Pero isipin natin na ang ampalaya, for example, ay mapait siya, pero it will bring nourishment sa ating katawan. Anti-diabetes, no? Ganon mga kasembreros. So parang ganon din disiplina. Kaya akala natin mapait, pero later on ay makaka-benefit pala tayo. Especially yung magulang. Kasi kapag naturuan mo yung anak mo, ikaw rin mismo na nanay, tatay, ikaw rin mismo makaka-benefit dyan eh. Hindi naman makaka-benefit ang kapitbahay or kung sino man dyan. Well, of course, na magiging part sila ng community in general. So, kapag naturuan mo yan ng tama sa loob ng tahanan, so magiging good citizen sila sa community. So, ganun siya mga kasembreros. So, yung pagiging respectful, no, responsible, and God-fearing mga kasembreros. When we discipline our children, with love and understanding, we are setting boundaries and expectations that will ultimately lead to their success and well-being. So, yun nga, no? Especially kapag sa pag-aaral, sa education talaga, kapag naturuan sila na mag-aral, no, talagang tapusin yung kailang college mga kasembreros, ay parang hindi lang siya kaginhawahan sa kanila, kundi sa atin din mga kasus na magulang. It is through discipline that children learn valuable life lessons, develop self-control, and cultivate a good behavior. So tama yun mga kasembreros, kasi ang mga magulang, sila yung first
teachers mga kasombrero, si nanay at saka si tatay, si mama, si papa, si mami, si daddy, si mama, si papa. So ganun siya mga si nanay, tatay. So sila yung first teachers. So hindi lamang sapat na mag-provide tayo, kasi marami ako nakikita na masipag yung mga magulang, masipag sila magtrabaho. Nakapag-provide sila ng material things, ng pera, ng pagkain, ng food, ng shelter sa kanilang mga anak. Pero yung mga anak nila, hindi nila natutukan, kung kaya na-impluensya ng barkada, no? Na-impluensya ng mga gang-gang. So ang ending, ng anak at naging batang ama, batang ina ang kanilang mga anak, mga kasumbre. So nakakapanlumo, no, yung ganun mga kasumbre. Why yung financial is just one aspect ng ating buhay na i-provide natin sa kanila. This kind of discipline involves setting clear boundaries, being consistent in enforcing them. Consistency. So yun, kapag sinaway mo sila sa bagay na ito, kunwari, narinig kita magmura ha, pag 5 beses na, papaluin ka na, at saka yung bibig natin ha, papaluin na, o 2 years old yan, 3 years old. So kapag nakalima na, consistent yun, no, na dapat paluin mo sila. Kasi kapag hindi mo sila pinalo, ang malalaman nila, hanggang warning lang naman yung sinanay, hanggang warning lang naman yung sinanay, si tatay, si kuya, si papa, si mama. So kasi hindi ka consistent. So you have to be firm sa iyong sinasabi, kasi tatandaan nila yun. Kunwari, nagbigay ka ng warning na o 3 beses, 4 na beses, dapat pagka nalagpas siya doon, papaluin mo siya, kasi that's a form of discipline and love. Okay? Tapos ipapanandam mo sa kanila, bakit kita pinalo? Kasi mahal mo ako, kasi ayaw mo ako maging ganito, maging masamang ganyan. So it's just a matter of making them understand and then making them feel loved, mga kasombreros. So ganun siya. Kung kaya yung disiplina hindi po yung ikakamatay ng bata. As a matter of fact, yung pagpalo, no, hindi po yung ikakamatay according sa Proverbs din po. Hindi po nila ikakamatay. As a matter of fact, magkakaroon pa sila ng buhay na masaya at saka fulfilling, kasi napalaki sila ng tama sa disiplina. So take up the mantle of guidance and discipline with resolve. Our children are the clay we mold into the pillars of tomorrow. So sila yung clay, no, na ating pong minomold, mga kasunod. Magiging haligi rin sila at saka foundations, mga kasombreros, sa future generations. Kung kaya yung ating anak, for example, baka magiging next na president ng bansa, magiging next na senator, magiging next na mayor, magiging next na barangay chairman, so magiging leaders sila sa community. So kapag napalaki natin sila na maayos, God-fearing sila, God-loving, community or people-oriented, and so on, mga kasombreros. So magiging good leaders din sila, no? And magiging pag naging nanay, naging tatay, so magiging good influence sila at magiging good parents sa kanilang mga anak, mga kasombreros. Alright, so naman po ating word of God ha, no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, proper and righteous discipline sa ating mga anak. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, paalam po.